Hello! Welcome po to another episode ng Team Pilipinas Podcast. At ngayon po meron tayong special guest na naman uli. Napaka-init po kasi nung topic ngayon pagdating sa impeachment ni VP Sara Duterte. At sasamahan po tayo ngayon to explain yung mga nangyari dun sa hearings, Congressman Terry Redon. Kamusta po? Magandang araw, maraming salamat sa pag-imbita. Let's get straight doon sa nangyari sa huling hearing ng impeachment sa Kongreso. So nakatutok po yung buong bansa doon sa nangyari, and nagkabotohan na sa House Justice Committee, and 53-0. Baga lahat po ay affirmative po na bumoto na merong probable cause doon po sa impeachment complaint laban kay VP Sara. So ano po ang nangyari kahapon nung sa botohan na? Talaga po bang talagang ganun kalakas yung ebidensya kaya naging ganun na lang yung boto? Well, talagang decisively determined, no? Yung pong boto kahapon. Kasi nga, naipakita ho talaga yung overwhelming evidence on confidential funds misuse, yung overwhelming evidence on unexplained wealth, 6.77 billion total transactions, 4.4 billion inflows, no? 1.5 billion in outflows. Ibig sabihin, ito yung galaw ng pera na kahit yung ordinaryong mamamayan, ordinaryong politiko na lang. Parang hindi nila ma-imagine yung ganyan pong kalaking perang pumasok sa bank accounts na mag-asawang Duterte Carpio. At panghuli, ito pong threats, no, against the president. Nakakita pa tayo ng mga dagdag na detalye doon po sa pagdinig kahapon. So, tingin ko talagang yung 53-0 na boto ay pagpapasya ho talaga ng komite na overwhelmingly established yung probable cause laban kay Vice President Sara Duterte. So speaking of yung threats ni VP Sara sa Pangulo, napag-usapan po yan kahapon. First na-discuss, pinalabas yung mga videos, inauthenticate ito ng NBI at totoo lahat, hindi po manipulated, hindi fabricated. Pero ang sinasabi nung sa kampo ni VP Sara, conditional naman daw yung sinabi niya, yung pagkuha ng assassin. Kapag daw may mangyari sa kanya, doon lang tatakbo itong sinabi niya. Alam mo, palusot ng abogado yun eh. Katulad ng sinasabi ng lahat ng tao, a threat is a threat is a threat, no? Ang pagbabanta ay pagbabanta na dapat hong panagutan. And more importantly, nakita ho natin in the hearing yesterday na hindi naman po ito isang beses eh, na meron pong pagbabanta laban sa Pangulo. In fact, yung pong bahagi na ako po yung nagtatanong ay tungkol doon sa iba pang insidente kung saan sinabi niya na Cut off. talagang gusto niya nga pugutan ng ulo ang atin pong Pangulo at gusto pa nga niya nga yurakan yung dignidad ng tatay ng Pangulo, yung dating Pangulo, kukunin daw niya yung mga buto mula sa pagkakalibing at itatapon sa West Philippine Sea. So basically, it really speaks to the state of mind of the Vice President, no? Dito po sa bagay na ito. So, yung pong excuse na it was really just conditional, sa totoo lang ho, palus lang ho talaga ng mga abogado. No one is actually buying that particular explanation. So ano kayang mindset meron itong si VP Sara? Bakit ganun na lang, sa ganung extent na lang sila aabot na i-threaten yung Pangulo, gusto niyang pugutan ng ulo yung Pangulo? Ba't kaya umabot sa ganun? I think syempre it's better asked of psychologists, no, or psychiatrists to describe her actual state of mind. Pero kahapon ho kasi, nagpalabas din ho ng mga videos eh, na hindi lang naman ho talaga si Vice President Duterte yung meron pong ganitong pagtingin sa pagpugot ng ulo. In fact, si Mayor Baste Duterte, meron din siyang ganong remarks na very recent Lang. remarks na in a very public speech, ang sabi ho ng mayor po ng Davao City, ang gusto lang naman daw nila ay ang ulo ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin, it actually follows a trend to want to decapitate the president eh. Hindi ba? So kumbaga, siguro ko isang beses lang ho yan natin narinig, parang siguro pwede hong pagbigyan pa eh. Pero pagka ho, paulit-ulit, tapos sinasabi din ho ng mga kapatid, medyo ano ka rin, it would form
conclusion na parang ito talaga yung gusto ho nilang gawin. Outside of it being metaphorical, no, or figurative, para it is something that they might actually want to do. And of course, kapag knock on wood, anything would happen to the president, syempre yung VP yung makikinabang. May dagdag po ba na weight yon dun sa mga ebidensya pag ito po ay dinlig na? Well, mas mabigat yun. In fact, yung isang kasama ho natin sa Kongreso, si Deputy Speaker JJ Suarez, yung po nagbanggit na ito. Na sa totoo lang, whatever happens to the president, it is her that will benefit from it. No? Yun yung dagdag. Pero syempre, dagdag din po yung sinasabi po na NBI na parang they have some leads on actual contracted assassins, no? Na pwede ho nga kinausap ng grupo po ng pangalawang pangulo. So it's something that is worth looking into also moving forward. So, nag-react yung kampo ni VP Sara. Sabi nila, expected na nila yung magiging boto ng House Justice Committee because of the way na tumatakbo yung committee. So, ano po yung masasabi nyo na parang pakiramdam nila na yun na, kumbaga, from the start, yun na talaga yung magiging resulta? Pwede na silang umiyak. Hindi ba? Kasi ang totoo naman ho, they have been given every opportunity to say their piece in the committee. Hindi ba? Even assuming sa halimbawa na ang pagtingin po nila rito ay it is an adversarial proceeding. Hindi ba? Pero it is basically how impeachment proceedings work eh. Hindi ba? So ibig sabihin, if you are quite confident with your defense, you are quite confident with your evidence, wala ka dapat pakialam kung ano yung pagtingin ng mga kongresista dyan. Kasi meron ka ng mga right to basically provide counter evidence eh. To provide your defense during the proceeding eh. Di ba? So ibig sabihin, kung meron ho talagang mga adversarial congressmen doon, di ba? O edi talagang the truth of your evidence naman will speak, should be able to speak for itself. Hindi ho ngayon na ang tanging depensa ho nila ay sa labas ng komite at sa mga press conference lang ho at sa mga press statements, no? Ano ho talaga, I think it is very unacceptable to the public. But more importantly, medyo nakakatawa din po itong position ho nila kasi alam po niyo, kailangan ho nila magdesisyon kung asan ho yung lagay nila sa buhay eh. Kasi ang sabi nila, sa Senado na lang tayo magkita-kita. Kasi doon daw po yung bloodbath. Doon daw po sila makakapaglatag ng ebidensya. But we have to go back to the case that they filed. Ginawa ho nilang respondent yung Senado dito po sa bagay na ito. And sa totoo lang, they are questioning the entirety of the proceedings, yung constitutionality nito pong proseso na ito. And logically, consequentially, ibig sabihin, pagka lumapag ho sa Senado yun, o edi, fruit ho yun ng House proceedings eh. Hindi ba? So, papaano ho nyo ipapaliwanag sa mga tao ngayon na bigla kayong magpapakita sa Senado at maglalatag ng ebidensya ron? Medyo nakakatawa yun eh. Hindi ba? Yan yung basically, kung tinatawag nila yung ibang tao na kain suka, ito yung kain suka moment ng defense panel. Pag nagpakita ho sila doon sa Senate Senado. impeachment trial. Hindi ba? Ginawa niyo respondent yung Senado, Senate President, tapos magpapakita kayo ron? Hindi ba parang ang tawag nga doon, parang bad faith legal defense yun eh. Hindi ba? Ibig sabihin, talagang pinapakita mo sa taong bayan, doon ako kung saan ako talaga llamado. Hindi ba? So, I think they have to decide what they want to do in life, actually. Okay. So, nung sa hearing, lumabas din yung sagot nung yung sinabi nung NBI about doon sa pagbisita ni VP Sara Duterte daw doon sa BJMP facility kay Madriaga. So how do you think will this affect yung sa impeachment cases? Well, kailangan ko talaga mag-clarify firstly ng BJMP tungkol dito at kailangan din mag-clarify po ng DILG Secretary tungkol dito kasi supposedly ang sabi po ni Secretary Remulla ay ang talagang binisita ni Vice President Duterte doon ay si Congressman Teves. No? Yes.
from yesterday, magkabangga po yung posisyon ng mga ahensya ng gobyerno. Kasi ang sinasabi ng NBI sa kanilang further na pagsisiyasat, yung pong kasali dito ay hindi lang si Congressman Teves, kundi si Mr. Madriaga din. So, ang expectation mo natin dyan, I guess they have to talk among themselves, no? BJMP, DILG, NBI, kung ano ho ba talaga yung nangyari doon po sa araw ng pagbisita ng pangalawang Pangulo. But, very important ho to make the point na bakit naman ho, bakit bumibisita, assuming ang pangalawang Pangulo, bakit bumibisita ang pangalawang Pangulo sa isang akusado ho ng massacre sa Negros Oriental, pumatay ng gobernador ng Negros Oriental, yun yung una. At pangalawa, bakit? Kasi yun yung in-accept no? Yun ho yung supposedly official story ng pagbisita. Pero pangalawa, kung tama yung NBI, bakit ho bumibisita si Vice President Duterte kay Ramil Madriaga? Na ilang beses niya sinabi na hindi niya kilala. Diba? Paulit-ulit niyang sinasabi. Tapos, kung totoo nga yung sinasabi ng NBI, dinalaw pa daw niya, sinubukan pa niyang dalawin doon sa BJMP. Yun po, nasabi niyo nga po, nakailang subok yung kampo ni VP Sara na pigilan, TRO, lahat ng mga pwede nilang ikaso, talagang binubuhos po nila, gusto nilang matigil o magulo yung pong buong proceedings na ito. Isa po dyan yung sinasabi nila Attorney Manscarpio, asawa ni VP Sara, na siya daw ay isang private citizen at hindi daw dapat makasali sa impeachment complaint, hindi makasali yung kanyang mga bank accounts. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, una, nakakatawa yan kasi dun sa dalawang mahalagang dokumento na sinusumite po ng mag-asawa sa gobyerno, yung ITR, joint filing ho sila ron mula I think 2009. Joint filing. So magkasama ho sila ron dun sa pagbilang ho ng kita at pagbabayad ng buwis. Pangalawa, sa SALN ho, kasama din ho si Atty. Carpio dun So ibig ko sabihin, paano naman ho nga pwedeng sukatin yung pagsasama ho nila on SALN and ITR, tapos hindi ho pwedeng sukatin on the basis of AMLC reports. No? Hindi ho totoo. Sabi nila, pribadong tao ho si Atty. Carpio. Pangalawa, at mas nakakatawa, ordinaryong tao lang daw po si Atty. Carpio. Hindi yun totoo. Kasi nga, asawa niya yung pangalawang pinakamakapangyarihan na tao ho sa bansa. At syempre, again, yung pong AMLC reports na pagkuha po ng Kongreso, hindi ho yan yung sinasabi ng confidentiality provision. Kasi una, meron akong kapangyarihan ng Kongreso under the Constitution na mag-conduct ng hearings at kasama po doon yung kapangyarihan ng compulsory processes katulad ng subpoena. Yun yung una. So, wala hong confidentiality provisions na pwede hong bumangga roon. Pero pangalawa, yung sinasabi ho nila confidentiality provisions, ito po yung pagbabawal na sabihin mo doon sa inimbestigahan mo yung mga impormasyon na nalalaman mo. Ibig sabihin, para po ito pigilan yung pakikipagsabwatan sa pagitan ng mga opisina ng gobyerno at nung iniimbestigahan ng tao. This was never meant para pigilan po yung pagpapanagot ng po mga nagmamoney laundering. And finally, yung hindi nila binabanggit na provision dun sa MLC, bukod sa confidentiality, yung information sharing. Ibig sabihin ng information sharing, hindi ho totoo na may absolute confidentiality. Kasi nga, you have to share information with other offices, hindi ba? Katulad ng BIR, katulad ng iba pang mga law enforcement agencies, and correspondingly, katulad ho ng isang impeachment proceeding, katulad ho ng ginagawa ho namin. Hindi ba? So, wag ho silang magtago doon sa confidentiality provision dahil contrary doon sa sinasabi nila, hindi ho absolute yung confidentiality dito po sa MLC. And yun nga question nila yung confidentiality, yung sa pagtingin dun sa kanilang mga accounts ng AMLAC. Pero never nila kinontes no? Yung halaga, yung amount, sinasabi lang nila presentasyon, binago daw yung presentasyon or ganito pinakita. Pero yung hindi nila makontes yung amounts na nilalabas ng AMLAC. Tatlong bagay, no? Una, pagka tinignan mo talaga yung petisyon, nagagalit lang ho sila doon sa usapin ng disclosure. Kumbaga, ba't nyo rinabas to? Itong mga dokumento na ito.
Hindi ba? Yung report tungkol sa mga accounts namin. Wala ho ron. Wala hong denial doon po sa mga numero. So, ibig sabihin, kung wala hong denial, edi pasok pa rin ho yung 6.7 billion from 2006 na total transaction. Pasok pa rin po doon yung 4.4 billion in inflows. Ibig sabihin yung pinanggalingan ho ng pera. Saan naman manggagaling ho yung 4.4 billion kung abogado, public servant, may naluluging negosyo yung mag-asawa? Hindi ba? Pangatlo, 1.5 billion in outflows. Ibig sabihin, lumabas yung pera mula ho doon sa mga bangko nila. O kung lumabas yung 1.5 billion, saan ho yun napunta? Kasi dapat napupunta yun sa expenses, investments, pag-aari. No? Pero nakita naman ho natin yung salian eh. 88.5 million lang po yung laman po ng salian ng atin po nga pangalang Pangulo noong 2024. So sobrang layo po nung agwat. Nung po 88.5 versus 1.5 billion outflows. At panghuli, pagka kinumpute mo yung inflow-outflow, yung net po nun, 2.8 eh. 2.8 billion. So ibig sabihin, dapat may natira pang ganyong kalaking pera mula doon sa bank accounts ng atin pong pangalawang Pangulo. No? So, ibig ko sabihin, talaga mahirap po talaga ipaliwanag Oo. yung pong bagay na yun. Tapos pangalawa, si Attorney Po, yun din ang sinasabi niya eh. They're not saying that it is false, only that it is inaccurate. So, ibig sabihin, yung binanggit mo na kanina, na they are just disputing yung time frames nung pinag-uusapan ho natin na paggalaw ng pera. Ganyan din ho yung sinasabi ho na abogado mismo, yung Attorney Danao, ni Attorney Carpio, sabi niya, never daw ho nagkaroon ng ganyang kalaking pera sa mga bank accounts ng atin pong ni Attorney Carpio. No? Pero ang malinaw naman ho, hindi bank accounts yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, transactions. Hindi ba? So very specific ho. Pero ang malinaw, pasok pa rin ho yung 6.7 billion total transactions. Oh, laki. Siguro doon sila nagagalit kasi nasira yung imahe na parang mahirap or simple lang o yung karinderya, kakain sa ganun. Yung pala, the whole time, billion-billion yung dumadaan sa kanilang mga bank accounts. Kaya siguro ganun na lang sila makareact. And of course, hirap silang ipaliwanag kahit yung mga trolls na yung mga defenders nila, hirap na ipaliwanag. Lalo pa pag tinignan na yung kanilang mga like BIR o yung kanilang mga kumpanya, pag yun pa yung naimbestigahan. Pero speaking of yun sa BIR, yung sa box po nagkaroon ng botohan kahapon and lumabas po doon sa botohan na hindi mo nabubuksan yung pong box kahapon. So ano po ba yung nangyari po doon? Well, syempre, nag-iingat din ho yung komite dito po sa pagbubukas ng lahat ng mga kailangan dokumento. Kasi ang totoo, made na ho yung probable cause doon sa unexplained wealth, no? On SEC financial statements, on SALN, at yung pong AMLC report. Yung tatlo pong mga dokumento pa lang na yun, tapos na ho yung usapan dito. So kaya ang pagtingin namin, kung hindi naman ho kailangan buksan ho yung box because of the concerns of BIR, o di sa Senate trial na lang ho tayo magbukas niyan. Hindi ba? Kasi ang totoo naman ho, more or less may nagsabi sa akin kung gaano naman ho kalaki yung income net of taxes nung pong mag-asawang Duterte Carpio. Hindi rin naman ho ito malayo doon sa 88 million po nila. No? So I think nasa 73 million po yung income net of taxes. No? So basically, malayo pa rin. Dun sa Doon po sa lumabas po sa AMLAC. AMLC report. Okay. So kahapon po na-reveal na habang nagkakaroon ng hearing sa impeachment ni VP Sara, siya ay nasa San Pedro. Pero imbis na magpaliwanag doon sa Kongreso, sa kanyang side, puro pag-iiwas, puro takbo sa korte, sa Supreme Court, puro legal remedies. Yung nga po, pero walang denial. Sa amin po kasi bilang mga normal na mamamayan, ang tanong po namin, bakit hindi na lang po niya ipaliwanag? Diba? Ilang beses binigyan ng tsansa para siya ay pumunta doon, mag-air ng side nila. Bakit po kaya may hesitation on their part na pumunta na lang para po ibigay yung side nila, ibigay yung depensa nila? Well, dalawang bagay. Siguro ang pakiramdam ho nila sa Senate ho sila makakapaglatag ho talaga ng totoong ebidensya. But again, katulad na sinasabi ko,
kina-question nyo nga yung buong proseso eh. So, ibig sabihin, pagka lumapag ho yan sa Senado, parang nakakatawa naman kung bigla kayo magpapakita doon. Dahil biglang gusto niyo nung sumali sa proseso po na kine-question po ninyo. Pero pangalawa, tingin ko mahirap po talaga magpaliwanag. I think at in any arena, para mahirap po talaga ipaliwanag po itong movements of money. Magbibigay ako ng dalawang halimbawa na lang. Noong 2009, ang pumasok po sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, 700 million. 2009, I think vice mayor lang ho siya nun. Tapos pangalawa, ang salary niya ho nun, 18 million. Saan naman ho nanggaling yung pera na yun? Yung 700 million na pumasok ho. At, total transactions, no? Doon po sa kanya po nga mga accounts nung panahon po na yun. So, I think gravely concerning po yun. Pero ano po, pag-usapan na lang natin. Kasi, syempre yung mga supporters po ng pangalang Pangulo, sinasabi, hindi, pag-usapan lang natin 2022 hanggang 2024. Kasi yan lang naman yung panahon na Vice President siya eh. Hindi po siya. Hindi, pag-usapan natin yung 2022. Yung 2022 po, meron siyang outflow doon na 40 million. Ang tanong namin, nasan yun? Kasi yung kanya po nga salin noon ay, I think nasa 70 million something, no? So, kung may 40 million na lumabas, ang expectation mo, either bumili sila ng mga property or napunta sa investment, or mailagay doon yon as cash. Hindi ba? Pero wala ho yung tatlong bagay na yun doon eh. So, ibig sabihin, meron hong hanging over their heads na 40 million na nakalutang at hindi ho nakalagay sa salin either no 2022 at noong 2023. Bigat nga yun. Of course, yung pong mga tao, nakita yung nung last year, nabitin nung last year eh. Kasi ini-expect nila yung impeachment last year pa lang magta-trial na doon sa Senado. This time around, with the numbers looking good para po sa possible impeachment ulit ni VP Sara, ang tinatanong po siguro ng mga tao is, tingin nyo po ba ay finally matutuloy na yung trial sa Senado? Tingin ko naman ho, irrespective of whether there will be a trial, tingin ko makukuha po yung minimum na boto ng 106. No? Kasi ano ba yung boto kahapon? 53 eh. Hindi na. So ibig sabihin, yung unang kalahati kuha mo na. Kailangan mo na lang makuha yung susunod pong kalahati para maabot ho yung 106. But again, yung overwhelming evidence ho on the threats, confidential funds misuse, and ito pong unexplained wealth, tingin ko sapat-sapat po ito para makapagkumbinsi ng susunod pong kalahati. I think ang objective po for plenary ay at the very least, matapatan po yung 215 na votes na nakuha po noong nakaraang taon. Kasi yung nangyari last year, hindi pa ganyan na-present yung ebidensya. Hindi katulad nung nangyari nitong mga huling linggo na talagang na-present yung mga ebidensya. Diba? So, posible nga na gano'n kasi nakita nila yung gravity nung mga ebidensya dun sa impeachment case. And of course, yung pagharap nila, yung dagdag pa nitong si Madriaga, pagharap nila ng AMLAC, ni Senator Trillanes. Ito po, what are we expecting po next week? Diba? So, nung huling hearing, bumoto na yung House Justice Committee, may probable cause. What are we expecting po dun sa susunod na na impeachment hearing sa Kongreso? May expect ko natin magkakaroon po ng botohan on the committee report at the level of the committee at dapat nandiyan na po yung articles of impeachment. Okay. Kasama yung annexes, no? So yun yung una. Magbobotohan on Monday tapos diretso ng plenaryo yun para pagbotohan, pagdebatihan, magkaroon po ng mga talakayan. So same day po mangyayari yun? Depende lang po kung anong oras yung committee hearing. But I'm sure within the week, next week, ay nasa plenaryo na po ito. Pagdating po sa plenaryo, ano po ang mga posibleng mangyari pa doon? Talaga magkakaroon po ng talakayan doon. No? Kasi magkakaroon ng debate, magkakaroon ng manifestations, malamang yan po yung mga mangyayari po dyan at magkakaroon na po ng boto. Do you expect po ba na, of course, merong mga ilang magugulo, may ilang makukulit, na pagdating po doon sa plenaryo, ganun po, manggugulo din and kung ano-ano din yung sasabihin? Are you expecting that? Ang lahat as well? naman po ng miyembro ng Kongreso mismo, ng plenaryo, meron po silang karapatan na makapagbigay ng mga pagtatanong at magbigay ng mga talumpati nila for or against dito po sa committee report po na ito. Pero
syempre as soon as it is done, it is finished, the vote will happen. So, I think it's just a matter of time kung kailan po ito mapagpapasyahan. Okay. So after po nun mapagbotohan sa plenaryo, after po doon na mai-impeach uli si VP Sara Duterte. Pagka nakuha po yung 106 votes, impeached sa Kongreso si Vice President Duterte. Vice President Sara. Kayo kung ikukumpara nyo kasi ako para sa akin parang nakaganda pa yung ganitong pinahaba na proseso ng impeachment hearing sa Kongreso. Kumpara nung let's say botohan lang na if you get this much votes, diretso na sa Senado. Ito po kumbaga naipakita sa publiko, naipakita sa mga constituents din nila yung bigat ng ebidensya kung bakit bumoto ng yes or no yung mga congressman. So kayo po anong masasabi nyo dun sa naging proseso this year pagdating po sa impeachment? Ang totoo naman whatever route it is, no, whether through the express route na diretso na hong Senado or whether this House Committee on Justice route, ang pinakamahalaga naman po dito yung prinsipyo ng pagpapanagot So kumbaga, syempre dahil sa Committee on Justice po ito sumalang, makikita talaga natin doon na yung pong lahat ng mga ebidensya na ultimately ilalatag din po sa Senado kasi that is the entirety of the process, no. So tingin ko yan talaga yung inabot at kung nauna naman yung express route, ganun din naman I don't think the evidence would have changed kung you have undertaken the express route or this House Committee on Justice route. Okay. So Kong Terry, thank you very much po for joining us ngayong araw. Do you have any final message sa mga nanonood? And doon po siguro sa mga nagdududa doon sa impeachment, iniisip nila politika lang. Ano po yung pwede niyong mensahe sa kanila? Alam po rin sa dulot-dulo, usapin pa rin ito ng pagpapanagot ng mga pinakamatataas na opisyal ng bansa. No? Nakita naman natin na yung pong mga pinag-uusapan natin mga impeachable offenses at batayan, hindi naman yan nag-exist ngayon lang Dati na yung mga bagay na may isang nadagdag lang Pero those are evidence of previous actions So kumbaga, hindi yan sumulpot na parang bula ngayon taon lang. Di ba? So it cannot be said na namumuliti ka lang po ang Kongreso. Pero mas mahalaga po higit sa lahat, syempre dapat lumahok po yung mga kababayan natin sa impeachment proceedings, manood ng lahat po ng mga kaganapan. Ginawa na nila ito sa proseso sa komite. Gawin natin itong muli sa plenaryo at ultimately pagka lumapag sa Senado yon, dapat tunghayan po ng mga kababayan natin ito dahil tungkol po ito sa kanila. No, hindi ito tungkol sa mga kongresista, senador at mga matataas lang po ng mga opisyal. Thank you. Siguro nga maganda siguro they could watch with an open mind, no? Buksan nila wag yung kung ano yung nababasa nila sa mga troll o sa mga bias na vloggers. So come with an open mind, tingnan yung ebidensya, yung if possible corruption. Sa kanila din naman sa pera din naman ng bayan yung pinag-uusapan dito sa yung nananakaw or yung alleged corruption sa kanila din naman nakukuha. So thank you very much po Kong Terry for joining us and ayun po of course exciting na naman yung mangyayari kapag nasa plenaryo na ito pong impeachment case ni VP Sara. Okay, maraming salamat. Magandang araw.